Yo, what's up mga master? Mark Music here. May nagtatanong dito mga master. Ito yung sabi niya. Number method. Yan. Nagugulon daw siya. Ito yung example niya. Meron daw C. Tapos merong 1, 4, 5. Ano daw yan? Yun yung sabi niya. Bisaya itong ating kamaster. Pero ito, gawa natin to ng tutorial ng mga master kung paano ito nangyari yung number method na to. Hindi po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! For example, meron tayong family chords ng C. So, meron tayong C, D minor, E minor, F, G, A minor, at meron tayong B diminished. Or tinatawag din tong B minor flat 5. Yan, gagawan lang natin to ng bukod ng video mga master. So, dito tayo sa mga family chords natin. Itong mga family chords natin mga master is actually, meron tong tools. Yung tinatawag na Nashville system. Ito yun, oh. Yan yung Nashville system. Yung meron siyang mga number na mga Roman numeral na nakalagay sa taas. Yung bawat degree ng chords, yan. For example, yung ating root, yan, number 1 siya. Tapos, ito, D minor is number 2, yan. So, yan yung mga number. Actually, ito mga master is a tools. Gamit na gamit ito sa mga chord progression, sa pag-transpose ng mga kanta, yan. Gamit na gamit ito mga master, yung tools na to mga master. Tandaan nyo ito mga master ha, ito ay tools. Hindi na to yung pinakabasihan natin. Or hindi siya yung foundation na tinatawag. Tools natin yung Nashville system para ma-locate natin ng tama yung mga chords na hindi na tayo magbibigkas ng mga pangalan niya. Lagi natin itong naririnig yung mga codes na to, yung mga number system. Yung pag may mga tumutugtog, di ba? Sabi nila, nasa ano tayo? Sa G145. So, hindi na binibigkas yung mga kasama ng G. Di ba? Kasi ang 145, ibig sabihin 145 sa key of G is G, C, at D. Kasi yan yung nakalagay sa kanya. So, pag sinabing G145, automatic, ito ang tinutukoy doon. Yan. Kasi sa family chords ng G, yan siya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung tinutukoy ko mga master. Kasi gamit na gamit ito mga master. For example, nasa chords tayo ng C. Gaya ng sinabi ng ating kamaster, 1, 4, 5. So, ang tinutukoy dyan is C, F, at G. Yan yung 1, 4, 5 ng ating C sa family chords. Ngayon, pag may chord progression na ganyan sa kanta, then hindi abot. Hindi kaya ng singer natin kantahin kasi mataas yung key of C. Then bababa tayo ng ating key. So yung mababa sa C is B. So gagawin lang natin, sabihin lang natin sa kasama natin, okay, mag B tayo, 1, 4, 5, alam na nila yon. Na yung 1, 4, 5 ng B, merong B, E, at F sharp. Yan. Ganun lang kadali. Malalaman na natin kung paano mag-transpose. At gamit na gamit yun sa lahat ng mga key, yung 145 na yun. Kahit na meron tayong key of D, 145, so ito na siya, D, G, A, 145. Yan siya mga master. Para hindi na mahirap ba? Di ba naririnig natin sa mga professional, ganun na lang, di ba? Hindi na sila sinasabi na, okay, may chords tayo na D, sunod F sharp minor, then B minor, E minor, G, tapos A. Diba? Ang ano na siya pag ibigkas, mapagod na, tapos mabilis pa yung kanta, ang lipat-lipat, so mapagod. Pero pag ganito, meron tayong D, 1, 3, 6, 4, 2, 5. So, ganituin ko lang. Number lang, mas madali na lang siyang identify kung ano yung mga chords na yon, di ba? Ganun siya mga master. Napakahalaga nitong tools na itong mga master. At ito, example, meron tayong kanta na mga trending, yan, gusto nating tugtugin. Then, na-research natin, ganito yung chords niya. So, may chords siya, example, nasa A siya. So, meron siyang A, F sharp minor, B minor, E. Yan.
So, ma-identify na agad natin. Titignan lang natin yung ating tools, itong Nashville system. So, A. So, meron siyang 1, 6, 2, 5. Then, pag hindi natin abot yung kanta na yon, so, madali na lang natin siyang i-transpose. For example, babaan natin yung galing sa A. So, gagawin natin key of G. So, hanapin lang din natin yung kanyang number. So, meron tayong G, E minor, A minor, at D. Kasi yan yung kanyang 1, 6, 2, 5. Yan ang tinutukoy doon sa number na yon. Napakahalaga ng method na to mga master, yung Nashville system as beginners. Ito dapat yung sa ulo natin after natin i-memorize yung mga chords yan dito sa gitara. Hindi muna tayo pupunta sa mga iskala yan. Unawain muna natin. Kasi ito mga master, tandaan mabuti, lahat ng mga nagsusolo, yan, finger style, kung ano man nagme-melody dyan, yan, nagsuswed, laging naka-base yan sa chord progression. Napakahalaga yung chord progression. Yung mga lead guitarist, magli-lead sila nang walang nagra-rhyme sa kanila, walang kasama na backup. Magtutunog lang silang ligaw na melody. Pero pag mayroong backup na rhyme or backup na chord progression tayong ginawa, mabubuhay yung ating melody. Yun siya mga master. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig sa gitara. Hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.